Ikalawang Samuel, Kabanatang 16 hanggang 17. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Si David at si Ziba. Sinumpa ni Shimei si David. Nakipag-usap si Hushai kay Absalom. Ang payo ni Ahitofel kay Absalom. Ikalawang Samuel, Kabanatang 16. Si David at si Ziba. Kalalampas pa lang ng kaunti ni David sa ibabaw ng bundok nang salubungin siya ni Ziba na katiwala ni Mephiboset. May dalawa itong asno na may kargang 200 tinapay, 100 kumpol ng ubas, 100 piraso ng hinog na prutas, at katas ng ubas na nakalagay sa balat na sisidlan. Tinanong ni David si Ziba, "Bakit nagdala ka ng mga iyan?" Sumagot si Ziba, "Ang mga asno po ay para sakyan ng sambahayan nyo, ang mga tinapay naman at prutas ay para kainin nyo at ng mga kasama ninyo, at ang katas ng ubas ay para naman inumin nyo kapag napagod kayo sa disyerto." Nagtanong si David, "Nasaan na si Mephiboset, ang apo ng amo mong si Saul?" Sumagot si Ziba, "Nagpaiwan po siya sa Jerusalem dahil iniisip niyang gagawin siyang hari ngayon ng mga Israelita sa kaharian ng lolo niyang si Saul." Sinabi ni David, "Kung ganoon, ibinibigay ko na sa iyo ngayon ang lahat ng ari-arian ni Mephiboset." Sinabi ni Ziba, "Mahal na hari, handa po akong sumunod sa inyo. Malugod sana kayo sa akin." Sinumpa ni Shimei si David. Nang papalapit na si Haring David sa Bahurim, may taong lumabas sa bayang iyon at isinumpa si David. Ang taong ito ay si Shimei na anak ni Gera at kamag-anak ni Saul. Binato niya si David at ang mga opisyal nito kahit na napapaligiran si David ng mga tauhan at mga personal niyang tagapagbantay. Ito ang sinabi niya kay David, "Huwag kang papasok sa bayan namin, mamamatay tao at masamang tao ka. Ginagantihan ka ng Panginoon sa pagpatay mo kay Saul at sa sambahayan niya. Kinuha mo ang kanyang trono, pero ngayon ibinigay ito ng Panginoon sa anak mong si Absalom. Bumagsak ka dahil mamamatay tao ka." Sinabi ni Abishai na anak ni Zeruya sa hari, "Mahal na hari, bakit niyo po pinapabayaang sumpain kayo ng taong iyan na tulad lang ng patay na aso? Payagan niyo po akong pugutan siya ng ulo." Pero sinabi ng hari, "Kayong mga anak ni Zeruya, wala kayong pakialam dito. Kung inutusan siya ng Panginoong sumpain ako, sino ako para pigilan siya?" Sinabi ni David kay Abishai at sa lahat ng opisyal niya, "Kung ang anak ko nga ay binabalak akong patayin, paano pa kaya itong kamag-anak ni Saul? Inutusan siya ng Panginoon, kaya hayaan niyo na lang siya. Baka makita ng Panginoon ang paghihirap ko at gantihan niya ng kabutihan ang kasamaang nararanasan ko ngayon." Kaya nagpatuloy sa paglalakad sina David at ang mga tauhan niya. Sinusundan din sila ni Shimei, pero sa gilid ng burol lang siya dumadaan. Habang naglalakad siya, isinusumpa niya si David at hinahagisan ng bato sa lupa. Napagod sina David at ang mga tauhan niya, kaya nagpahinga sila pagdating nila sa ilog ng Hordan. Nakipagkita si Hushai kay Absalom. Samantala, dumating sa Jerusalem sina Absalom, Ahitofel at ang iba pang mga Israelita. Dumating din doon si Hushai na Arkeo na kaibigan ni David. Pumunta siya kay Absalom at sinabi, "Mabuhay ang hari, mabuhay ang hari." Tinanong ni Absalom si Hushai, "Nasaan na ang katapatan mo sa kaibigan mo na si David? Bakit hindi ka sumama sa kanya?" Sumagot si Hushai, "Hindi, sa inyo po ako sasama dahil kayo ang pinili ng Panginoon at ng buong mamamayan ng Israel na maging hari. Bukod pa riyan, sino pa ba ang pagsisilbihan ko, kundi kayo na anak ni David? Naglingkod ako noon sa ama nyo, ngayon kayo naman ang paglilingkuran ko." Ang payo ni Ahitofel kay Absalom. Sinabi ni Absalom kay Ahitofel, "Ngayon ano ang maipapayo mong gawin natin?" Sumagot si Ahitofel, "Sipingan niyo ang mga asawang alipin ng inyong ama na kanyang iniwan para asikasuhin ang palasyo. At malalaman ng buong Israel na ginalit niyo ng labis ang inyong ama at lalakas palalo ang suporta ng mga tauhan niyo sa inyo." Kaya nagpatayo sila ng tolda sa bubungan ng palasyo para kay Absalom. At nakikita ng buong Israel na pumapasok siya roon para sumiping sa mga asawa ng kanyang ama. Nang mga panahong iyon, sinusunod ni Absalom ang mga payo ni Ahitofel, gaya ng ginawa ni David.
dahil ipinapalagay nilang galing sa Diyos ang bawat payong ibinibigay ni Ahitofel. Ikalawang Samuel, Kabanatang 17. Sinabi ni Ahitofel kay Absalom, "Payagan niyo po akong pumili ng 12,000 tauhan para hanapin sina David ngayong gabi. Sasalakayin namin sila habang pagod sila at nanghihina. Matataranta sila at magsisitakas ang mga tauhan niya. Si David lang po ang papatayin ko, at pababalikin ko sa inyo ang lahat ng tauhan niya, gaya ng pagbabalik ng asawa sa kabiyak nito. Kapag napatay si David, hindi na makakalaban ang mga tauhan niya." Mukhang mabuti naman ang payo na ito para kay Absalom at sa lahat ng tagapamahala ng Israel. Pero sinabi ni Absalom, "Tawagin natin si Hushai na Arkeo at nang malaman natin kung ano ang masasabi niya." Kaya nang dumating si Hushai, sinabi sa kanya ni Absalom ang payo ni Ahitofel. Pagkatapos nagtanong si Absalom, "Gagawin ba natin ang sinabi niya? Kung hindi, ano ang dapat nating gawin?" Sumagot si Hushai, "Sa ngayon, hindi maganda ang ipinayo ni Ahitofel. Kilala niyo ang ama niyo at ang mga tauhan niya. Magigiting silang mandirigma at mamabangis tulad ng oso na inagawa ng mga anak. Bukod pa riyan, bihasa ang ama niyo sa pakikipaglaban at hindi siya natutulog na kasama ng mga tauhan niya. Maaring sa oras na ito, nagtatago siya sa kuweba o kung saang lugar. Kung sa unang paglalaban nyo ay mapatay ang iba sa mga sundalo nyo, sasabihin ng makakarinig nito na natalo na ang mga sundalo ninyo. Kahit ang pinakamagigiting nyong sundalo na kasintapang ng leon ay matatakot, sapagkat nalalaman ng lahat ng Israelita na ang ama ninyo'y bihasang mandirigma at matatapang ang tauhan niya. Ang payo ko, tipunin niyo ang buong hukbo ng mga Israelita mula sa Dan hanggang Beersheba, na kasindami ng buhangin sa tabing dagat, at kayo mismo ang mamuno sa kanila sa pakikipaglaban. Hahanapin natin si David saan man siya naroon. Susugod tayo sa kanya na gaya ng pagpatak ng hamog sa lupa at walang makakaligtas isa man sa kanila. Kung tatakas siya sa isang bayan doon, ang buong Israel ay nandoon, naghihintay sa iyong iuutos. Pagkatapos, maaari naming talian ang pader nito at hilahin papunta sa kapatagan hanggang sa magiba ito at hanggang sa wala ng batong matitira roon. Sinabi ni Absalom at ng lahat ng namumuno sa Israel, mas mabuti ang payo ni Hushai na Arkeo kaysa kay Ahitofel. Ang totoo, mas mabuti ang payo ni Ahitofel, pero niloob ng Panginoon na hindi ito sundin ni Absalom para ibagsak siya. Sinabi ni Hushai sa mga paring sina Zadok at Abiatar ang payo ni Ahitofel kay Absalom at sa mga tagapamahala ng Israel, at pati na rin ang ibinigay niyang payo. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Ipaalam niyo agad kay David na huwag siyang magpaiwan sa tawiran ng ilog ng Hordan sa disyerto ngayong gabi." Tumawid sila agad sa ilog para hindi sila mamatay. Nang mga panahong iyon, naghihintay sina Jonathan na anak ni Abiatar at Ahimaaz na anak ni Zadok sa Enrogel, dahil ayaw nilang makitang labas-masok sila ng Jerusalem. Pinapapunta na lang nila ang isang aliping babae para sabihin sa kanila ang nangyayari, at sa kanila ito sasabihin kay David. Pero isang araw nakita sila ng isang binatilyo, kaya sinabi niya ito kay Absalom. Kaya nagmamadaling umalis ang dalawa at pumunta sa bahay ng isang lalaki sa Bahurim. Mayroong balon ng lalaking ito na malapit sa bahay niya, at doon bumaba sina Jonathan at Ahimahaz para magtago. Kumuha ng takipang asawa ng lalaki, tinakpan ng balon, at nagbilad siya ng butil sa ibabaw nito para walang maghinalang may nagtatago roon. Nang makarating ang mga tauhan ni Absalom sa bahay ng lalaki, tinanong nila ang asawa nito, "Nakita niyo ba sina Ahimaaz at Jonathan?" Sumagot ang asawa, "Tumawid sila sa ilog." Hinanap sila ng mga tauhan pero hindi sila nakita, kaya bumalik sila sa Jerusalem. Nang makaalis ang mga tauhan ni Absalom, lumabas sina Jonathan at Ahimaaz sa balon, at pumunta sila kay David. Sinabi nila sa kanya, "Tumawid po kayo agad sa ilog dahil nagpayo si Ahitofel na patayin kayo." Kaya tumawid si David at ang mga tauhan niya sa ilog ng Hordan, at kinaumagahan nakatawid na sila sa kabila.
Nang malaman ni Ahitofel na hindi sinunod ang payo niya, sumakay siya sa asno niya at umuwi sa bayan niya. Pagkatapos niyang magbigay ng mga habilin sa sambahayan niya, nagbigti siya. Nakarating na si David at ang mga tauhan niya sa Mahanaim. Nakatawid na noon si Absalom at ang mga tauhan nito sa ilog ng Hordan. Pinili ni Absalom si Amasa na kapalit ni Joab bilang commander ng mga sundalo. Si Amasa ay anak ni Heter na Ishmaelita. Ang ina niya ay si Abigail na anak ni Nahash at kapatid ng ina ni Joab na si Zeruya. Nagkampo si Absalom at ang mga Israelita sa Gilead. Nang dumating sina David sa Mahanaim, binati sila ni Nashobi na anak ni Nahash na Amonitang taga-Raba, Makir na anak ni Amiel na taga-Lodabar, at Barzilya na Gileaditang taga-Rogelim. May dala silang mga higaan, mangkok, palayok, trigo, sebada, harina, binusang butil, buto ng mga gulay, pulot, mantika, keso at tupa. Ibinigay nila ito kay David at sa mga tauhan niya dahil alam nilang gutom, pagod at uhaw na ang mga ito sa paglalakbay nila sa ilang.